Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Dear Mystery, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Patricia, taga Nueva Vizcaya. Ang ibabahagi kong kwento ay isang tunay na karanasan noong ako'y nasa 2nd taon sa high school. Hindi ito isang nakakatakot na kwento, ngunit isa itong kababalaghan na hanggang ngayon ay nanatiling palaisipan. Tuwing naaalala ko ang pangyayaring ito, ay may kung anong kirot pa rin sa aking puso, sapagkat sa bawat alaala nito, palagi kong naaalala ang aking pinakamamahal na lolo Tasyo. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Lumaki kaming magkakapatid sa puder ng aming lolo't lola. Malakas kumita ng pera ang lolo ko noon, ngunit hindi na nakabalik pa sa paghahanap buhay nung ito'y na-diagnose ng tuberculosis. Mahirap ang buhay namin noon. Wala mang pera, pero sagana ang bakuran namin sa mga masustansyang gulay at prutas tulad ng mangga, pomelo at saging. Masipag kasi magtanim ang lola ko. Si lola ay isang tipikal na ilaw ng tahanan. Bukod sa masipag, siya'y mapag-alaga at minsan ay naglalaba para lang magkaroon kami ng konting pera. Malaki rin ang pasasalamat namin sa simbahan na bumibisita sa amin tuwing Sabado. Madalas kasi may dala silang konting biyaya tulad ng pagkain, pera, gamot at dasal para kay lolo na bagong miyembro ng kanilang pananampalataya. Nasa 2nd year ako noon sa isang pribadong paaralan. Scholar ako, kaya libre ang matrikula. Pero may mga proyektong kailangang gastusan sa school. Isa na rito ang Science Investigatory Project na kailangang gawin bawat grupo ng mag-aaral. Kailangan namin ng pera para sa mga materyales at pang-print ng documents. Wala akong maaambag at nahihiya akong aminin ito sa mga kaklase ko. Dumating ang Sabado. May usapan kaming magkikita ng grupo ko sa Science Investigatory Project. At napagkasunduan mag-ambag ng tig-100 piso bawat miyembro. Wala akong ibang mapagkukuhanan, kaya nagtungo ako kay lolo. Nilapitan ko siya sa kanyang kama at nagtanong, Lolo, meron kaming bayarin para sa school project. Meron po ba kayong 100? Umiling siya at nagsabi na, Wala. ngunit nagpumilit ako. Akala ko nagdadahilan lang ang lolo. Hanggang sa napilitan siyang abutin ang isang lumang lata sa tabi ng kanyang unan kung saan nakatago ang kanyang pitaka. Binuksan niya ito at ipinakita sa akin ang laman. 3.25 sentimos at isang nakatuping resibo lang ng gamot ang laman nito. Napaluha ako. Ngunit sa halip na umunawa, inis ang namayani sa puso ko. Umalis ako ng bahay nang may tampo kay Lolo Tasyo. Hindi ko alam na sa mga oras na iyon, sobrang sama na pala ng pakiramdam niya. Naglakad ako patungo sa aming tagpuan. Nilakasan ko ang loob ko at ipinagtapat sa mga kagrupo kong wala akong maiaambag. Buti na lang nauunawaan nila ako. Habang bumibili kami ng kalabasa sa isang talipapa para gamitin sa aming proyekto, may kung anong kumikislap sa sahig akong napansin. Para bang ginto ito na kumikinang, na siya lang ang nasisilayan ng liwanag ng araw. Tinitigan kong maigi ang bagay na to. At laking gulat ko
100 piso na kulay ube ang nakalapat sa sahig. Hindi ko agad ito pinulot. Nagtaka ako kung bakit tila wala ni isang tao ang nakakakita rito. Para bang iniiwasan pa nila ito. Tinapik ko ang kasama kong si Joanne. Joanne, pakikita mo rin ba yun? Sabay turo sa direksyon ng 100 piso. Ha? Ano yun? Saan? Sagot naman ni Joanne. Nagtaka ako. Parang ako lang ang nakakakita dito. Lumapit ako at saka ko lamang pinulot ang pera. Doon lamang nakita ni Joanne ang pera nung hawak-hawak ko na ito. Sobrang saya ko. Sa wakas, may maiaambag na ako. Sa sobrang saya ko nung araw na yon, nagawa ko pang magpalipas oras sa bahay ng kaklase ko pagkatapos ng aming meeting at naglaro ng badminton. Umuwi ako ng bandang 6:00 ng gabi. Pagdating ko sa bahay, may kung anong bumalot na malamig na katahimikan sa paligid. Sinalubong ako ng ate ko sa pintuan na may namumugtong mga mata. Wala na si Lolo Tasyo, Pat. Dinala na siya sa punerarya. Ang bungad ng ate ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa ate ko. Nung una, akala ko nagbibiro lang siya. Saad ko pa, Ha, nakakatawa. Di ako nagbibiro. Tignan mo kaya kwarto niya. sagot ng ate ko. Dali-dali akong pumunta sa kwarto ng lolo ko at binuksan ang pinto sabay hanap ang Lolo Tasyo. Lo? Lolo? Lo? Lo? Walang sumagot. Tumambad na lamang sa akin ang bakanting kama ni Lolo Tasyo. Walang mga unan, walang nakayuping kumot. Tanging ang malaking Biblia lamang ni Lolo ang anandon. Nakatiklop ito at napansin ko na ang bookmark nito ay nasa dulong pahinanan ng libro. Humagulgul ako sa iyak at dumapa sa kama ni Lolo na parang niyayakap ang kanyang higaan. Lolo? Bakit mo kami iniwan? Sa mga oras na yon, parang may kung anong matalim na bagay na tumutusok sa aking puso. Sobrang sakit. Hindi ko matanggap na habang ako'y may tampo at abala sa paglalaro, si Lolo pala ay lumalaban na para sa kanyang huling hininga at tuluyang binawian na ng buhay. Habang ako'y umiiyak, naramdaman ko na may malamig na humawak sa aking kanang paa. Ang hawak nito ay kasing tulad ng lamig ng isang palaka. Sa lamay, nalaman kong si Lolo ay pumanaw sa mga oras na nakita ko ang 100 piso. Ayon kay Lola, matapos daw ni Lolo basahin ang huling pahina ng Biblia, ay isinara niya ito at nilagay sa kanyang dibdib at tuluyan ng namayapa. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang pagkakapulot ko sa 100 piso o isang himala na huling-hiling ni Lolo na nais niyang matupad kahit wala na siya. Isa lang ang hiling ko, na sana napatawad ako ni Lolo. Na sana namayapa siya na walang mabigat na dinadala na dulot ng aking pagtatampo. Malaking pinagsisihan ko na sa kanyang mga huling sandali, hindi ko man lang nasabing mahal ko siya. Ikaw, may karanasan ka rin bang hindi maipaliwanag kaugnay ng isang yumaong mahal sa buhay? Ibahagi sa comment section. Malay mo, ikaw ang makakasagot sa palaisipan kong ito.